Oh, yun. So, what's good mga kabahaw? Welcome na naman sa panibago nating video for today. And ang tatalakayin natin ngayon is nodal analysis from Fundamental of Electric Circuits, 4th edition by um, Alexander and Sadico. Okay, so for practice problem 3.27, which is yung sa end chapters, use nodal analysis to determine, find yung nasulat ko, to determine voltages V1, V2, and V3. So, ang pinapahanap sa atin ngayon is itong value ng node voltage na to, itong value nito, at saka nito pa. Okay, so, para maintindihan natin and para hindi tayo masyadong maguluhan or masakit hindi masyadong masakitan yung ulo natin, what if i-redraw natin itong buong circuit na to, alright? So, redraw ko lang saglit. Redraw. Ayan. Ayan, so na-redraw na natin yung circuit natin, alright? And same lang din naman yun dito, parang ano lang, para mas malinis lang siyang tingnan. Kasi ano to karamihan naman dito is same lang din naman sila ng ng reference ground. Okay, so kung papansin natin, puro sila Siemens or puro sila may S. Okay? Ayan. So ang gagawin natin diyan, ito-turn natin yung S to ohms. Okay? So note natin na ang Siemens is equal siya sa R or sa resistance or ohm negative 1 ay raised to negative 1 or mo. Or sabihin na natin na it is 1 over ohms. Okay, so kung sasabihin natin na ganyan yan, pwede na nating ma-turn yung Siemens natin into an ohm, okay? So etong 4 Siemens, okay, 4 Siemens, pwede natin yung gawing 1/4 ohm. Alright? 2 Siemens, pwede natin yung gawing 1/2 Siemen. And yung 1 Siemen naman, 1/1 ohm or 1 ohm lang. Okay? So, pwede na natin i-rewrite tong mga values dito. Rewrite ko lang saglit. And so, since nasulat na natin yung mga values na to, kailangan nating alamin kung ano and saan yung direction at papunta yung mga currents natin. Okay? To V1, dito pala yung ano natin, yung IO natin. Mistaken. Stand corrected. Ayan. Dito is 1 ohm din. Ayan. So, alamin na natin yung mga direction ng current natin. Okay? So, itong 2 ampere papasok siya sa V1. Then, sa V1, may mapapansin tayo since same lang naman tong node na to, merong lumabas dyan, papunta ng, sabihin natin this is V3. Ayan. Kasi yun naman talaga yung name nun V3. Ayan. May pumasok na current doon sa V3, galing V1. Then, sa V1 naman, since may pumasok ka na 2 ampere, may magsascatter yung current natin from simula dito sa node na to hanggang pababa. Another current na naman. So, after nito, kasi nga 'di ba nag-scatter 'yan, pwede yung gumanon, pwede yung bumaba, pwede rin yung dumiretsong paganyan. So, meron tayong current galing V1 papunta ng V2, okay? Now, sa V2 naman tayo tumingin. Kung mapapansin natin, yung current ng V2 natin is IO, which is pababa. So, IO yan. Okay? And then, yung V2 natin, since meron yung current na pumasok, meron din yung current na lumabas, pwede nating i-assume na yung current na nanggaling dito sa V2, papunta na siya ng V3 or papasok na ng V3. So, ayun na yun. Ayun na yung magiging ayun na yung mapapansin natin or makikita natin na direction. Now, pansinin natin yung V3. Kung mapapansin natin, itong 3IO na to, papasok siya sa node na to. Alright? Itong 4 ampere naman, papasok din siya sa node na V3. Meron ka ring papasok na node, meron ka ring papasok na current na nanggaling sa V2 papunta ng V3. Eto sila, ayan, ganyan yung direction, ganyan din yung direction, ganyan yung direction. Meron ka pang isa dito na nanggaling ng V1. Then, ang nag-iisa lang na na lumabas is yung pababa, which is V3 to ground
na napapagitnaan ng 1/2 ohm. Okay, so paano natin i-set up yan? So KCL, mag-ano rin tayo, mag-recall tayo ng KCL, okay? Recall tayo KCL, current, the summation of currents going in is equal to the summation of currents going out. So KCL at node 1 or at node V1. Ano yung mga pumasok? 2 ampere. So 2 equal siya sa ano yung mga lumabas? Etong pababa. So V1 over 1/2. Then etong part na to, papunta yan ng V3. So V1 plus V1 minus V3 over ano yung pinapagitnaan niya na voltage, resistance pala, sorry, 1/4. Okay, 1/4. Okay? Ay, hindi ko na lalagyan ng pangalan kasi magiging nakakalito siya eh. Mas nakakalito siya kung hindi siya lalagyan ng pangalan. Basta, ang importante lang dyan, kailangan mo lang malaman kung saan papunta or saan yung magiging direction ng magiging current mo. Yun lang yung magiging, magiging importante doon. Alright? So, meron ka ring lumabas na current source or dependent current source galing V1 papunta o papasok ng V3, which is 3IO. Alright? Then, isa pa, may lumabas ka rin na current galing V1 papuntang V2. So, plus V1 minus V2. Hindi na natin lalagyan ng over yan kasi 1 ohm lang naman eh. So, parang lang yan, parang nag-divide lang tayo sa 1. Okay. So, by setting this up to, pwede natin gawin tong 2V1. Ito naman, plus 4 V1 minus V3 plus 3IO plus V1 minus V2. Now, ano ba yung pag kasi, kailangan naka-voltage or may naka-voltage over resistance siya na 'di ba na format. So, note natin na ang 3IO is equal siya sa 3 multiplied siya sa IO, which is ito, V2 over 1/4. Etong V2 over 1/4, pwede yan magiging 3 times 4V2. Ayan, so magiging 12V2 ngayon yung 3IO natin dito na given. Ito. So, pag nire-write natin yan, 2 is equals to 2V1 plus ito, distribute 4V1 minus 4V3 plus 12V2 plus V1 minus V2. I-group natin yung mga V1, V2, V3 para hindi na tayo mahirapan na mag-setup ng equation. Okay, so 2 is equals to 2 plus 4 plus 1 V1 plus 12 minus 1 V2 minus 4 V3. Ayan, so this is 2 is equals to 7 V1 plus 11 V2 minus 4 V3. Okay? Or kahit sabihin na tanggalin na lang natin yung 2 dito kasi lilipat lang naman natin para maayos tingnan. This is your equation number 1. Okay. So, na tayo? So, sa V2 naman tayo. KCL. Okay. Sorry. KCL at node V2. Alright. So, ano yung mga pumasok and lumabas na current sa sa V2. Alright. Kung mapapansin natin, itong V1 and V2, ayan may current kang galing ng V1 papasok ng V2. Ayun yung in mo, yung current na pumapasok. Ano yung mga lumabas? Itong current na IO and yung current from V2 papunta ng V3. So, ibig sabihin, ang magiging node equation mo dyan will be V1 minus V2 over 1, kahit huwag na natin ilagay, equals V2 over 1/4, okay, plus V2 minus V3. Kahit wala na tayong ilagay na dyan, kahit wala na tayong ilagay na dyan, wait lang.
Kasi yun na yun eh. Yun na yung mismong equation. Bale, aayusin na lang natin. Okay, so V1 minus V2 is equals to 4V2 plus V2 minus V3. This is, since meron silang same factor, common factor na V2, so 5V2 minus V3 equals to V1 minus V2. Okay, so negative 5V1 V2 negative 5V2. Wait lang. If I'm not mistaken, okay. Okay, 1/4 plus V2 over V3. Okay. So pag inano ko to, pag tinaas ko to for V2, okay, V2. So ayun. Okay, so ayan, add both sides ng V3 and 5V2. Ayun, subtract 5V2 both sides and add V3 on both sides. So ito magka-cancel yan, 0. So V1, V1 minus negative, wait lang, plus negative 5 minus 1 V2. Okay, plus V3 is equals to 0. So V1 minus negative 6 to. Alright, negative 6 V2 plus V3 is equals to 0. This is your equation number 2. Alright. Now, last equation tayo. Dito tayo sa V3. Dito yung medyo masakit sa ulo kasi ang dami niyang papasok, iisa lang yung palabas niya. Okay. So, etong meron tayong current na papunta ay nagaling ng V1 dito, papunta siya ng V3. So, iisa-isayin natin 'yan. Okay. So, KCL at node V3. And at this point, since this is crucial, kasi one wrong in or out mo lang, mali ka na. So, i-set up pa rin natin to. Currents, the summation of currents going in is equals to the summation of currents going out. Okay, so yung in natin, ano yung mga pumasok sa kanya? 4, then yung 3IO na current plus yung dependent current source plus 3IO. Okay. Meron tayong current galing V1 papasok ng V3, which is plus V1 minus V3 over 1/4. Okay. Then meron tayong current na nanggaling ng V2 papasok ng V3. Okay, so plus V2 minus V3 over 1, or tama, 1 lang siguro yun. 1 lang ba? Tama, 1 lang. So, eto na yung mga pumasok. Kasi, kung mapapansin nyo, etong 4 ampere, papasok siya sa V3. Etong V1 na nanggaling sa na nanggaling yung current mo from V1, papasok ng V3 is, ayun na, ito na. Ito na yun. Then, V2 minus V3 over 1, which is ito na yun. Equal naman tayo. Ano yung lumabas sa kanya? V3 over 1/2. V3 over 1/2. Okay, so, pag inayos natin to, magiging 4. And alam naman natin na yung 3IO natin is given by 12V2. 4 plus 12V2 plus 4 V1 minus V3 plus V2 minus V3 is equals to 2V3. Now, subtract natin both sides by 2V3 and subtract natin both sides by 4. Alright. So, cancel. So, 12V2 plus 4V1 minus 4V3. Huwag kayong magtaka na kung bakit naging 4V1 minus 4V3 yan kasi dinistribute ko na. Then, minus 2V3 plus V2 minus V3 is equals to negative 4. Okay, so, pag in-arrange natin yan, and grinupo natin yung mga may V2, V3, and V1, magiging 4V1 plus 12 plus 1 V2 minus plus negative 4 minus 2 minus 1 V3 is equals to negative 4. So, 4V1 plus 13V2 minus 7V3 is equals to negative 4.
this is your equation number 3. Okay, so by using calculator, 3 unknowns, alright, and this is Casio ClassWiz, yung gamit ko ngayon. Wait, sorry. So this, yung command niyan is home, then equation, simul equation, okay, or simultaneous equation, 3 unknowns, right? So, ang first equation natin is ito. So, 7, okay, 11, 11, and negative 4 equals to 2. Ayan. So, kasi yun yung first equation natin, di ba? Ito. Itong equation na to. Basahin nga natin ulit. Ayun, tama. So, second equation natin is, wait, nasa na ba? Ayun. So, 1, negative 6, and ano pa ba yun? 1. Okay, so 1, then 0. Then, lastly, itong equation number 3 natin na 4, ayan, 13, negative 7, okay, then, negative 4, ay negative 4. So, magpo-produce siya ng answer na 0.625, 0.375, and 1.625. So, therefore, ang voltages natin dito, ang V1 natin dito is 0.625 or volts or 625 millivolts. V2 natin is 0.375 volts or 375 millivolts. V3 natin is 1.625 or 1.625 volts. So, yun na yung voltages natin. Alright? Ayun na. Ganun lang kasimple yung problem na to. Though, naka-asterisk siya doon sa Sadiko na book. Kasi, this is considered or this is deemed as impossible or mahirap. Kasi, kailangan mo pang i-turn from Siemens, yung from Siemens to ohms, then, masyado siyang maraming connections, and masyado siyang maraming mga pumapasok sa kanya na current, lumalabas, ganyan. Pero, with practice and somehow analyzation, kahit pa paano, magigets mo rin naman. And, don't forget to redraw. Kasi, once na ni-redraw mo siya, parang kahit pa paano, siya, parang manageable siyang i-solve. Except dito. Kasi, parang, hindi mo siya totally makikita ng maayos, ganyan. Aside from dito, or maliban dito. Kasi, you can see, kung saan siya talaga papasok, especially yung mismong current na nandito at dito. So, yun lang. Sana may natutunan kayo, and ayun lang. Babush!